bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga araw. Tatlong daang pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Pateros. Ang masaklap, ang ilang kapitbahay nakuha pang pagnakawan ng mga nasunugan. Lalaking naputulan ng paa matapos mahagip ng tren sa Maynila ng una ng CCTV. Isang biktima ng pamamaril, tinulungan na itakbo ng ospital ng News 5. Dalawang hold-upper natiklo sa Caloocan, isa sa mga suspect inaming hold up para may panggasto sa birthday. Dalawang GRO nagsapakan at nagsabunutan sa gitna ng kalsada sa Sampaloc, Maynila. At sa itimbre mo kay Tulfo, isang videoke bar sa tabi ng eskwelahan na inireklamo ng mga magulang, aaksyonan natin. Magpapasko, pero 300 pamilya sa Taguig ang nawalang bahay matapos pagkasunog kagabi. Ang dahilan, kaaway ng mag-asawa. Pero ang mas masaklap pa, ang mga nasunugan, ninakawan pa. Nagbabalita si Alexa Reyes. Pasado alas 11 kagabi, nilamon ng apoy ang mga bahay sa Sitio Pusawan, Barangay Ususan sa Taguig City. 300 pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Ang tinuturong dahilan nito ay ang tumaob na gasera sa bahay ng nag-away umanong mag-asawa. Pero itinatanggi naman ito ng itinuturong pinagsimulan ng sunog. Una nasunog yung bahay ko, pero yung sunog, yung apoy nagmula doon sa kapitbahay ko. Naideklarang fire under control ang sunog pasado alas 2 ng madaling araw. Pero ang mas masaklap pa, habang nasusunugan ng mga kapitbahay, may ilang residente na nagawa pang manamantala. Ang tindahan ni Jojo Cañete, hinakot ang mga paninda. Malaking ano yan, malaking babawiin yan. Kailan ko pa kaya mabawi yan? Iniimbestigahan pa rin ng mga bombero ang nangyaring sunog. Hindi pa rin matiyak kung magkano ang halagang inabot ng mga naabong ari-arian. Mga bahay, puro made of light materials po. Halos dikit-dikit po at nahirapan po kaming pasukin dahil masikip po yun. Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa mga residente na pansamantalang mananatili sa multipurpose hall ng Pateros. Una-una sa lahat, importante talaga yung matutunan nila dahil halos madaling araw na ho ngayon. Ina ang pangalawang malaking sunog sa Pateros ngayong buwan. Naabo rin ang isang residential area sa lungsod noong isang linggo. Alexa Reyes, News 5. Isa na namang aksidente na may kinalaman ang tren. Putol ang paa ng biktima na sa sobrang kalasingan di na nagawang mailigtas ang sarili. At ang eksena kuhang-kuha sa CCTV camera. Nagbabalita si Dindo Flora. Kuha ng CCTV video ito ng Barangay 484 sa Sampaloc, Maynila. Ang isang lalaki na pilit na gumagapang sarili sa tren para makaiwas sa paparating na tren. Pero minala siya, nahagip siya at nakalagkad ng tren na may ilang metro. Naputol ang kanang paa ng biktimang nakilalang si Manuelito Paiste na agad itinakbo sa ospital. Naabutan pa ng News 5 ang paglalagay ng naputol na paa ng lalaki sa isang kahon. Kwento ng misis niya na si Bernadette, umiinom daw ang kanyang mister sa tabi ng riles habang nagpapaantok. Ayon sa mga otoridad, posible daw na sa sobrang kalasingan ng biktima, nakalimutan niyang nagbago na ang ruta ng tren. Dati-rati raw kasi sa kabilang linya dumadaan ang mga tren nang gagaling sa aking likuran. Pero ito lang Setyembre nagbago na ito kung saan dito sa kinalalagay niya dumadaan ang tren kaya siya nasagasaan. Problema naman ngayon ni Mrs. ang gastusin para sa operasyon ng binti ni Mr. Wala naman po akong trabaho, naglalabandera lang po ako. Isa lang ho, taong bahay namin sa Marila, wala naman din siyang hanap buhay. Hingi naman po kami sa inyo ng tulong para matulungan nyo naman po kami kahit konti. Kaya naman, ang opisyal ng barangay hanggang babala na lang sa mga pasaway. Hindi dapat maging gawing pahingahan yung lugar na yun dahil napakadelikado. Dindo Flora, News 5. Sugatan ang isang lalaki matapos barilin ng di pa nakikilalang sospek. Pero dahil walang ambulansya na maghahatid sa biktima sa ospital, ang TV5 News team na ang sumaklolo. Nagbabalita si J.D. Castro. Pagewang-gewang at umaharurot ang motor na ito ng matsyempuan ng News 5 sa Lawa o Bando, Bulacan kaninang madaling araw. Hanggang sa makarating sa isang klinika, kinutukan namin ang pangyayari. Napag-alaman namin na nabaril pala sa likod ang angkas ng motor na si Gerald Patrick Ramos. Emergency na, kuya.
Walang ambulansya sa klinika, kaya kami na mismo nagdala kay Ramos sa ospital. Wala nang malay ang biktima pagdating sa ospital. Kwento ng kaibigan niya, nagkukwentuhan lang daw sila nang bigla na lang may namaril sa biktima. Ano lang kami, tambay-tambay lang. Tapos may bigla sa papunta Punta ng Bulacan, gano'n. Dito sa lugar na to nabaril ang biktima at kwento ng mga nakakita, biglang may humintong motor dito, saka siya binaril at biglang karipas ng motor patungo sa lugar na yon ng Bulacan. Wala namang kamalay-malay ang ina ng biktima sa nangyari sa kanyang anak. Hindi ko nga alam kung saan dinala, saan ba dinala? Sa may emergency po, sa pulo. Sa pulo. Hindi ko nga alam eh. Gihintay lang ako dito, ayaw kong palabasin. Hindi na nahuli ng mga pulis ang mga sospek, pero nakatimbre na raw ito sa ibang kabaro para matugis ang mga ito. Nakipag-coordinate din tayo sa Bulacan Police Station na baka sakaling dumaan doon. Gumawa na din sila ng blocking nila doon. Critical pa rin ang kondisyon ng biktima at posible raw mailipat sa ibang ospital. Jade De Castro, News 5. Imbis na magdiwa at gunitain ang araw ng kapanganakan niya, nagpakamatay ang isang lalaki sa Quezon City kahapon. Ang tinitignang dahilan, selos daw dahil sa kanyang kinakasama. Nagbabalita si Ryan Ang. Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay ni Rogelio Yabis na sa mismong kaarawan niya, natagpuan siya nakabigti sa kisame ng kanyang bahay sa Barangay Del Monte, Quezon City kahapon. Kwento ng mga kaanak, wala sila nakikitang rason sa pagkapatiwakal. Naging masayahin din daw si Yabis dito mga huling araw. Pagkatapos ng party, umuwi siya. Dala niya yung regalo. Sabi niya, masaya siya dahil may regalo siya ngayong Pasko. Tapos inimbitahan niya lang ako para birthday niya nga ngayon, birthday niya. Pero inamin na kinakasama ni Yabis na tumanggi magpakilala at humarap sa kamera, lagi raw nagbabanta ang lalaki na magpapakamatay bilang panakot sa tuwing magkatalo sila. Muli niya narinig ang bantang ito kahapon nang huli sila mag-away dahil sa selos. Ikaw, gusto mo rin ako hiwalayin, gano'n. Sige, lumayas ka, gano'n ka. Sige, ganyan kayo lahat. Umalis daw muna siya para magpalamig at hindi niya akalaing hindi niya aabot ang buhay ang kinakasama. Lagi niya sabi, wag mo na ako iwanan. Pero tingnan mo ginawa niya, ako naman iwanan niya, di ba? Kasalukuyang pang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may foul play sa insidente. Ryan Ang, News 5. Dalawang GRO ang di maawat sa kanilang pag-aaway. Sa dami ng kanilang naiskandalo, ang kanilang manager, tinanggal na lang pareho sa trabaho. Nagbabalita si Dindo Flora. Naglulupasay ang babae sa sobrang kalisingan ng data ng News 5 sa kalsada ng Mercedes sa Sampaloc, Maynila. Maya-maya pa, isang babaeng lumapit. Pero sa halip na tulungan ng babae, nakuha pang ingod-ngod sabay sa bunot. Hindi naman pumayag ang babae na margabyado at rumesbak lang sa bunot. Ang mga umaawat nadamay rin sa rambol ng dalawa. Ilang sandali pa na paghiwalay na ang dalawa. Pero ang babaeng ito, kahit sugatan na, ayaw pa rin paawat. Magkasama pala sa trabaho sa Summer Club ang dalawang babae. Noong una inakala ng ilan, lalaki ang dahilan ng away ng dalawa. Pero paliwanag na naghahamon pang babae. Noong isang gabi, nagkaroon kami ng problema ng kapatid niya. Pes, ngayon, pagbalik niya, sinakawin niya agad. Reklamo naman ng mga kapitbahay, istorbo daw ang mga ito dahil sa madalas daw silang nag-aaway. May mga high blood kami, tapos lagi na lang sila nag-aaway. Nakikita ng bata pagpupunta sa eskwelahan. Nang umagang-umaga, naggugulong-gulungan sila dyan sa tabi ng dito lang sa tapat namin. Sa huli, sa inis ng floor manager ng club, hindi nito pinapasok ang nagwawalang GRO. Ako lalayo? No. Hindi ka sa ulo niyo. Ayaw niyo makinig. Madamay to eh. Hindi. Dindo Flora, News 5.